Bob Arum nagsisi na pala bakit tinapat ang alaga niyang si Zayas laban kay Jaron Ennis. Inamin ni Bob Arum na ayaw talaga itapat si Zayas kay Ennis dahil delikado. Ang dahilan ay kulang pa raw sa karanasan si Zayas para harapin ang isang elite na boksingero tulad ni Ennis. Sinabi ng Top Rank na delikadong laban ito para sa 23 anyos gaya ni Zayas. Pero nagpumilit umano ang kampo ni Zayas na ikasa ang laban dahil naniniwala silang kaya talunin si Ennis. Ngayon, nagkamali ang kampo ni Zayas dahil nagulpi lang at natapos pa sa TKO. Samantala, naniniwala pa rin po si Bob Arum na nakakuha ng respeto si Xander Zayas sa kabila ng kanyang pagkatalo. Samantala, kinumpirma po ng manager ni Zayas na si Peter Khan na hindi nila gagamitin ang rematch clause laban kay Ennis. Sa halip, pinag-iisipan ng kanilang kampo na umakyat sa 160 pounds middleweight division para sa kanyang muling pagbabalik bago raw matapos ang taong 2026. Sayang naman kung aakyat na si Xander Zayas dahil marami pa siyang pwedeng kalabanin sa 154. Pwede pa siya lumaban kay Sebastian Pondura, Beryl Ortiz o kaya kay Kit Turman. Samantala, nagbigay nga po ng payag si De La Hoya tungkol sa laban ni Ryan Garcia at Conor Benn. Ibinunyag ni De La Hoya na ang tanging dahilan kung bakit napili si Conor Benn laban kay Ryan Garcia ay dahil umano kay kamahalang Turkey. Dahil pagmamayari umano ni Turkey ang kumpanyang Zuffa Boxing, partner niya si Dana White. Kaya raw gusto nilang ikasa ang Benn at Ryan para raw matulungan itong Zuffa Boxing na umangat. Nilinaw din ni De La Hoya na isang malaking fake news ang mga ulat na planchado na ang laban sa September 12 sa Las Vegas. Binigyan din ni De La Hoya na hindi maaring mag-organisa ng laban nang walang pahintulot mula sa Golden Boy Promotion at sa partner nilang DAZN dahil may umiiral na legal na kontrata si Ryan Garcia under sa kanila. Sinabi rin ni De La Hoya na walang naghahanap o humihiling para sa tapatang Ryan Garcia at Benn dahil hindi raw ito demand sa maraming fans. Mas demand daw ang bakbakan ni Devin Haney at Ryan Garcia rematch. Naniniwala din si De La Hoya na mas malaki at patok ang rematch kaysa laban kay Conor Benn. Ayan mga boss, nilinaw ni De La Hoya na wala pa palang kasunduan si Ryan at Conor Benn. Kaya yung sinasabi ni Ryan na September 12 hindi pa yun kumpirmado. Samantala, Ryan Garcia, sinabi nga po niya na kung maglaban umano si Devin Haney at Jaron Ennis, naniniwala si Ryan na mananalo si Devin Haney dahil daw sa kanyang estilo. Mas pabor ang estilo ni Jaron Ennis sa isang steady fighter. Pero kung makatapat niya ang isang outboxer tulad ni Devin Haney, medyo mahirapan din siya. Pero ang kaibahan kasi may power si Jaron Ennis. Kung makatama ng solid delikado rin si Devin Haney. Sa iba pang balita, Rodelyn Perez isasabak na sa international bout matapos manalo kay Eman Bacosa. Target ipalaban sa isang Thai boxer, kasabay ang laban ni Jonas Sultan na ipapalaban din sa Thai. Aba, target daw ang laban na ito sa October mga boss. Hindi ata nila kayang ikasa ang rematch kay Eman Bacosa, kaya itapat na lang si Perez sa isang Thai boxer. Okay mga boss, follow for more updates.